So maraming salamat po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. So tayo po muna ay mag-recap. So sa chapter 16, nakita po natin ang guidance ng Holy Spirit sa missionary journey ni na Apostle Paul. Makikita natin sa previous chapter yung discernment na mayroon sina Apostle Paul dahil alam nila kung kailan sila pag pinagbabawalan ng Holy Spirit na pumunta sa isang lugar. Kaya nagagawa nilang sumunod dito. So ibig sabihin lang po nun na sa mission nila, lagi silang in communion kay God for guidance sa kanilang magiging decision and actions, which is dapat po nating tularan. Nakita din natin sa chapter 16 sa katauhan ni Lydia na hindi magkakaroon ng spiritual understanding ang isang tao kung hindi unang kikilos ang Diyos sa buhay niya. Then sa ating last Bible study, nakita natin kung paano hinandle ni Paul and Silas yung kanilang situation in a manner na nakapagbigay ng glory kay God at nakalead sa salvation ng jailer at sa household nito. Dito po natin makikita na napakahalaga to carry our cross with an eye to eternity, just like Jesus who endured the cross because of the joy awaiting Him. At makikita din natin yung magandang character ni na Apostle Paul and Silas dito. Kahit miraculously kinalag ng Panginoon ang kanilang tanikala, hindi nila naisipan na tumakas sa kabila ng hirap na kanilang pinagdadaanan, intact ang kanilang integrity. Hindi nila tinake advantage ang situation para tumakas dahil mas mahalaga sa kanila ang reputasyon nila dahil dala-dala nila ang pangalan ni Kristo. Ayaw po nilang mabahira ng kanilang reputation na isa ding dahilan kung bakit ayaw nilang ma-associate sa babaeng nakakapanghula dahil sa masamang espiritu. Ayaw nilang i-endorse sila ng kalaban. Tulad nung si Jesus ay nandito pa sa lupa. Ayaw din niyang ma-associate sa kampon ng kalaban. At nakita naman po natin sa huli na pinalaya din sina Apostle Paul and Silas na may escort pa. Na-redeem ang kanilang credibility dahil hindi sila nagpadala sa kanilang sitwasyon. At ang pinakamahalagang message na makukuha po natin sa ating last Bible study ay yung salvation ng jailer. Tinanong niya sina Paul kung paano siya maliligtas. At ang sabi ni Paul, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka. At ibinahagi ni na Paul ang gospel of salvation sa kanya at sa household nito. Kaya siya at ang kanyang household ay sumampalataya sa Panginoong Yesus at bilang patunay ng kanilang pananampalataya kay Jesus, sila po ay nagpabautismo. Dito natin makikita ang isang katotohanan na sa Panginoong Yesus lamang matatagpuan ang kaligtasan. Tulad po ng sinabi ni Apostle Peter sa Acts chapter 4. Sabi po, ang Jesus na ito, sa kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Jesus is the only way to the Father. Yung ginawa sa krus ni Jesus na pagbabayad ng ating kasalanan ay sapat na para po tayo maligtas. Hindi na natin kailangan paghirapan pa ang ating salvation dahil pinaghirapan na po ito ni Jesus Christ sa cross. At sa last part ng chapter 16, nilisan ni Paul ang Philippi sa utos na rin ng mga officials doon at sila ay tumungo sa Thessalonica. So dito po sa chapter 7, sa ating aaralin ngayon, ang setting ay nasa Thessalonica sina Apostle Paul. For sure, yun po ang utos ng Holy Spirit sa kanila. At dito sa Thessalonica, ipinangaral din nila dito ang gospel of salvation. May ilang kalalakihang Hudyo ang naniwala at sumama sa kanila. Ganon din ang mga kilalang kababaihan sa kanilang lungsod at ang napakaraming God-fearing Greek men or mga Gentiles. And as always, syempre hindi po ikatutuwa yun ng kalaban. Kaya gumawa siya ng way para mapigilan ang pagkalat ng magandang balita sa bayan na to. Kaya makikita po natin sa ating next topic na lumipat sina Paul sa Berea kung saan mas maganda ang naging pagtanggap sa kanila ng mga Hudyo doon. Pero hindi papayag ang kalaban na maging madali sa kanila ang lahat. Kaya pinuntahan sila doon ng mga Hudyong taga Thessalonica para hadlangan ang pagpapakalat ng magandang balita. So ngayon, simulan na po nating himayin ang ating passage for today para mabilis po tayong matapos. So dito po muna tayo sa Acts 17 verses 1 to 9. Sabi po dito, now, when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica.
where there was a synagogue of the Jews. And Paul went in, as was his custom, and on 3 Sabbath days, he reasoned with them from the scriptures, explaining and proving that it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead, and saying, "This Jesus, whom I proclaim to you, is the Christ." So umalis ang mga misyonaryo sa Philippi at nag-travel sila sa may southwest at dumaan sila sa may Amphipolis na nasa 33 miles ang layo mula sa Philippi. And then nag-travel ulit sila ng another 30 miles papunta naman sa Apollonia. And mula sa Apollonia, they traveled about 40 miles papunta naman sa Thessalonica. Ang sabi ng mga commentators, more or less sila daw ay nakasakay ng kabayo dahil imposible daw na makapaglakad ang mga ito sa tinamo nilang pananakit mula sa mga tao sa Philippi at sa panghahagupit na naranasan naman nila sa kamay ng mga Roman soldiers. Imposible daw na makalakad ng halos 100 miles ang mga ito sa kanilang kalagayan. At base sa pagkakanarate ni Luke dito, ibig sabihin, dumaan lang talaga sina Apostle Paul sa Amphipolis at sa Apollonia at hindi sila nag-stay para mangaral doon dahil walang indikasyon na nangaral si Paul at ang mga kasama nila sa dalawang lugar na ito. Although mas malaki at mas kilalang bayan ang Amphipolis kumpara sa Philippi, ang maaring dahilan kung bakit hindi sila nag-stay dito para mangaral ay baka walang sinagog ang mga cities na ito. Knowing Apostle Paul, kung may synagogue dito sa mga lungsod na ito, imposibleng dadaanan lang niya at hindi siya papasok para mangaral doon. Sobrang mahal ni Apostle Paul ang kapwa niya Hudyo. Kaya nga po he was willing to be forever cursed or cut off from Christ kung iyon ang magsisave daw sa kanila. Pero syempre, hindi naman po pwede yun, di ba? So pwede rin na hindi talaga sila pinahintulutan ng banal na espiritu na mangaral doon. Kaya nagtuloy si Apostle Paul sa Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews. Thessalonica was an ancient city of Macedon in northern Greece, na ngayon ay mas kilala sa tawag na Thessaloniki. It was the capital and most important city of Macedonia, and up to this day, isa pa rin po itong significant city sa Greece. Yung estimated population dito during that time ay nasa 200,000. At dahil nga sa driven si Paul ng kanyang kagustuhan na masave ang kapwa niya Hudyo, kaya Paul went in as was his custom. So pumasok si Apostle Paul doon sa synagogue ng mga Jews, tulad ng nakaugalian na niyang gawin kapag napupunta siya sa isang city na may synagogue. Kahit lagi siyang nakakaranas ng mistreatment sa kamay ng kapwa niya Hudyo, hindi nawala ang kagustuhan ni Apostle Paul na abutin ng mga lost souls na Jews. Sa kanyang first missionary journey sa island ng Cyprus, he was opposed by the Jewish false prophet Bar-Jesus. Nasa Acts 13:6 po yan. I-review lang natin yung mga paghihirap na naranasan po niya. Then pumunta siya sa Pisidian Antioch kung saan nainggit sa kanya ang kapwa niya Hudyo dahil nakita nila na maraming crowds na nakikinig sa kanya. So they began contradicting the things spoken by Paul to the point na binablaspheme na nila si God. Acts 13:45. And then sinulsulan nila ang mga kilalang mga kababaihan at kalalakihan sa lugar na iyon para i-persecute sina Paul and Barnabas and drove them out of their district. Acts 13:15. Then nagpunta sina Paul sa Iconium at may ilang Hudyong ayaw sumampalataya kay Jesus ang sinulsulan ng mga hentil at nilaso ng isip ng mga ito laban kina Paul. Acts 14:2. So napilitan silang iwan ng Iconium, Acts 14 verses 5-6, at nagpunta ang dalawa sa Listra kung saan halos mamatay si Apostle Paul. Acts 14:19. And the recent one was his persecution in Philippi, but this time sa kamay naman ng mga hentil. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanya, nagsimula ang missionary journey niya, Paul did not hesitate to enter the synagogue at Thessalonica. Makikita po natin dito yung courage and zeal ni Apostle Paul to bring the gospel sa kapwa niya Hudyo.
Useless na alam mo ang katotohanan, pero takot ka na i-proclaim or i-share ito sa iba. May ibang mga Christian na takot na ma-offend nila ang mga non-believers. Pero tandaan po natin ito mga kapatid, ang gospel ni Christ ay offensive talaga. Lalo na sa mga taong pinanghahawakan ang good works nila para sa kanilang kaligtasan. And the true gospel must offend the non-believers by telling them with their sins and the judgment to come. At tama lang na makaramdam po sila ng uneasiness para makita nila na ang pamumuhay nila ay taliwas sa utos ng Panginoon. Dapat malaman po nila na sila ay kumakalaban sa Diyos. At iyon po mismo ang ginagawa ni Apostle Paul. He boldly confronted the Jews of Thessalonica. And on 3 Sabbath days, ibig sabihin 3 consecutive Saturdays, nagpupunta po siya sa synagogue to reason with them from the scriptures. Reasoned is from dialegomai. At dito po nakuha ang English word na dialogue. Ibig sabihin, hindi po formal sermon ang ginagawa niya dito, kundi may discussion na nangyayari dito. Parang form of questions and answer ang nangyayaring pagtitipon dito. Kung gusto po nating maging effective sa pag-witness patungkol sa ginawa ni Christ, kailangan may kakayahan din po tayo na sumagot sa mga tanong na ibinabato nila sa atin patungkol sa faith at blessed hope na meron po tayo. Kaya ang sabi ni Apostle Peter sa 1 Peter 3:15, pakibasa po Sister Nova. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Amen. At hindi po natin kailangang gumawa ng kwento para madefensahan natin ang ating pananampalataya. Dahil ang scripture mismo ang nagpo-provide sa atin ng mga evidences na magagamit nating pang-defense sa mga ganitong pagkakataon. Kaya ang sabi nga po ni Pastor John MacArthur, the scripture interprets itself. Hindi po tayo ang magbibigay ng interpretasyon o paliwanag sa nakasulat sa Bible, kundi ang Bible mismo ang magbibigay ng paliwanag dito. Tulad po ng ginagawa natin ngayon na expository. Ibig sabihin, ang gagamitin natin na pang-explain sa mga verses sa Bible ay ang Bible mismo. And then, makikita natin kung gaano kagaling ang strategy ni Apostle Paul sa pag-share ng gospel dito. Nag-iiba po ang approach niya sa pag-share ng gospel base kung sino ang audience niya. Sa mga Jewish audience niya na may background ng scripture tulad ng mga Jews, dito sa Thessalonica, he reasoned from the scriptures, from the Old Testament writing. Kapag scripture po yun sa Old Testament po yun. And then makikita natin ang pagkakaiba ng approach na ginawa niya dito sa gagawin niya sa verses 21 to 31 kapag napunta na po siya sa Athens, kung saan mga Gentiles ang mga listeners niya. Kung isi-share kasi niya ang Messiah sa mga Hentil na hindi naman nagbabasa ng scriptures, useless yon dahil wala silang idea sa Messiah ang sinasabi ng scripture, kaya mahalaga po na kilala natin ang ating listeners. Dito makikita natin kung gaano kahalaga na dapat i-connect natin ang gospel base sa nalalaman at paniniwala ng audience natin. Para maiangkop po natin ang message to make it relatable at magkaroon po ito ng impact sa kanila. So parang ganito lang po yan. Magbibigay lang po ako ng example, okay, ng dalawang approach na magkaiba. So kung halimbawa mag-share tayo ng gospel sa isang INC at sa isang devoted Roman Catholic, dahil magkaiba po ang kanilang paniniwala. Ang mga INC, hindi sila naniniwala na si Jesus ay God. So magkaibang approach po ang gagawin natin dito, okay? So papatunayan natin sa kanila gamit ang Bible na siya ay Diyos in human flesh. Dalhin po natin siya sa gospel narratives, lalo na ang Book of John. So sa mga Roman Catholic naman po na naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Actually, ang Roman Catholic po ang pinaka-closest sa atin dahil naniniwala sila sa Triune God, okay? Pero para sa kanila po, kailangan may good works at kailangan magdasal kay Mary at sa iba pang saints bilang mediator. So ang mabuting gawin po
ipakita natin na si Mary at ang mga apostles ay tao lang din tulad natin at lahat ng followers ni Christ, buhay man or patay, ay tinatawag na saints. So ang example po dyan sa Ephesians 1 verse 1. At dahil tao lang din silang tulad natin, kaya hindi dapat natin sila i-worship at hindi dapat gawing mediator dahil sinasabi sa 1 Timothy 2 verses 5 to 6 na si Jesus lang ang itinalaga ng Diyos na mediator between God and men. At hindi na po natin kailangan pagtrabawin pa ang ating salvation tulad po ng sinabi ko kanina dahil tinapos na ito ni Jesus Christ sa cross. Ibigay lang po natin yung Ephesians 2 verses 8 to 9. So nakita nyo mga kapatid na magkaiba ang approach sa pag-share ng gospel sa magkaibang group of people. At iyon mismo ang ginawa ni Paul dito. For 3 Sabbath days, siya ay nakikipagdialogo sa kanila gamit ang scripture or Old Testament writing. Sabi po dito sa verse 3, explaining and proving that it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead. Yung explaining dito literally means to open up completely. Ibig sabihin, he is opening or presenting the scripture with clarity and simplicity so that they understand its meaning. Ipinapaliwanag niyang mabuti ang salita ng Diyos para maunawaan nila ang kahulugan ng binabasa nila. Maraming nagbabasa ng scripture pero hindi naunawaan ang kahulugan nito. At ganoon po ang kalagayan ng karamihang Hudyo. Tulad po ng mababasa natin sa Acts 13:27. Pakibasa po, Sister Charm. Pero ang mga Hudyong nakatira sa Jerusalem at ang kanilang mga pinuno ay hindi kumilala kay Jesus bilang tagapagligtas. Hindi rin nila nauunawaan ang sinasabi ng mga propeta na binabasa nila tuwing araw ng pamamahinga, pero sila na rin ang tumupad sa mga ipinahayag ng mga propeta nang hatulan nila si Jesus ng kamatayan. Nakita niyo mga kapatid, hindi nila nauunawaan ang kanilang binabasa. Kaya ang ginagawa ngayon dito ni Apostle Paul ay ipinapaliwanag niya sa kanila ang kahulugan ng binabasa nila sa Scripture. And the reason kung bakit ipinapaliwanag niya ito ng mabuti sa kanila, because he is proving that it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead. Gusto niyang maunawaan nila at patunayan sa kanila na ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng Mesaya ay ayon sa sinasabi ng Scripture. Ito ay nakaprophesy sa Old Testament dahil ang Christ dito sa Hebrew ay Mashiach or Messiah, which means the anointed one or the chosen one. Sa mga Hudyo lang po ang concept na ito, okay? Dahil sa kanila, ipinangako ang Messiah. At ang idea ng mga Hudyo patungkol sa Messiah ay isang great human leader tulad ni King David na magbibigay sa kanila ng freedom sa pagkakasakop sa kanila ng Rome. Dahil ang mga kings nila sa Old Testament ay ina-anoint din ni God. Pinapahiran po ng mga propeta or pari ng Diyos ang pinili ni God na maghahari sa kanila. Pagpapakita ito na sineset apart ito ng Diyos para sa ganoong tungkulin or gawain. Kaya ang hinihintay nila ay human king mula sa lahi ni Haring David na may military power at hindi spiritual savior tulad po ng pagkakaunawa natin. Tingnan po natin ang sinabi ng dalawang alagad ni Jesus sa Luke chapter 24 verses 19 to 29. Nung naglalakad sila papuntang Emmaus, nung kausapin sila ni Jesus Christ after po niyang ma-resurrect. Pakibasa po, Sister Myla. Luke 24:19 to 21. Nagtanong si Jesus sa kanila, bakit ano ang mga nangyayari at sumagot sila, ang nangyari kay Jesus na taga Nazareth isa siyang propetang makapangyarihan sa paningin ng Diyos at ng mga tao at pinatunayan nito ng mga gawa at aral niya. Inakusahan siya ng mga pinuno namin at mga namamahalang pari upang mahatulang mamatay. At ipinako siya sa krus, umasa pa naman kami na siya ang magpapalaya sa Israel mula sa kamay ng mga taga-Roma. Pero 3 araw na nga mula ngayon nang pinatay siya.
So ganito po ang nasa isip ng mga Hudyo na gagawin ng Mesaya. Kaya ngayon alam na natin mga kapatid kung bakit hindi nila kayang tanggapin ang suffering Messiah dahil ang inihintay nila ay conquering king. Kaya nahirapan even ang mga tagasunod ni Jesus na tanggapin ito. Tingnan po natin yung continuation ng conversation ni Jesus sa dalawang alagad na ito. Pakibasa po Ate Hazel. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at ganoon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangan ng Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kalwalhatian?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinabi sa kasulatan tungkol sa kanya. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Even ang mga apostles ni Christ ay nahirapan na tanggapin ito sa una. Tingnan po natin sa Matthew 16. Pakibasa po, Sister Charm. Matthew 16:21-22. Mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos, kailan may hindi yan mangyayari sa inyo. Actually, sa verse 23, nirebuke po ni Jesus Christ si Peter dito at sinabihan pa na ito si Satanas. Dahil ang sinabi ni Peter ay taliwas po sa redemptive plan ni God. Kung hindi namatay si Jesus, wala pong salvation para sa ating lahat. Ang sabi din ni Apostle Paul na isa ding Hudyo, so when we preach that Christ was crucified, the Jews are offended and the Gentiles say it's all nonsense. Offensive talaga ang gospel sa mga Jews dahil hindi nga nila matanggap na ang Messiah ay mamamatay. Hindi po yun ang ine-expect nila. At nonsense naman ang concept ng Messiah sa mga Gentiles dahil wala naman silang idea patungkol dito. Pero hindi po ang mga tao ang magdidikta kung sino ang Messiah. Dahil maniniwala man ang tao or hindi sa pagiging Messiah or Savior ni Jesus Christ, hindi po magbabago ang katotohanan na si Jesus, ang Christ, ang ipinadalang Savior ni God para sa atin. Totoo, si Jesus ang King of Kings. Pero as of now, ang kingdom po niya ay wala dito sa earth tulad ng sinabi niya sa John 18. Pakibasa po, Sister Nova. 1:18:36. Sinabi ni Jesus sa kanya, ang kaharian ko ay wala rito sa mundo. Kung nandito ang kaharian ko, makikipaglaban sana ang mga tagasunod ko upang hindi ako madakip ng mga Hudyo. Pero tulad nga ng sinabi ko, ang kaharian ko ay wala rito. So ipinaliwanag at pinatunayan ni Apostle Paul sa kanila na kinailangan magdusa ang Christ. Ito ay mamamatay at ito ay muling mabubuhay. At ang ginamit niyang evidence ay ang scripture, ang Old Testament writing na inaaral at iginagalang nila. Surely mahaba po ang paliwanagan na nangyari dito na hindi na ni-record ni Luke. Maaaring ang sinabi niya dito ay tulad ng sinabi niya sa Acts 13 verses 16-41, kung saan ipinakita niya na ang sacrificial system sa Mosaic Law ay foreshadow lamang ng ginawa ni Jesus Christ sa cross. At maaaring ibinigay din po niya na pang-defense ang Isaiah 53 and Psalm 22 para patunayan sa kanila na ang Messiah or Kristo ay kailangang mamatay at sa Psalm 16 naman makikita na ang Messiah ay muling mabubuhay. So tignan po natin, okay, ang Isaiah 56. Pakibasa po, Sister Myla. Isaiah 53, 3:5. Hinamak siya at tinakwil ng mga tao. Dumanas siya ng mga sakit at hirap. Tinalikuran natin siya, hinamak at hindi pinahalagaan. Ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutan dapat sana'y tayo ang dumanas. Ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway, binubog siya dahil sa ating kasamaan, at parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo.
kahit na wala siyang ginawang kasalanan at anumang pandaraya. Inilibing siyang parang isang kriminal. Inilibing siyang kasama ng mga mayayaman. At sa Psalm 22, ang Messianic Psalm, dito niya sinabi yung my God, why have you forsaken me? At yung mga pangyayari sa cross ay makikita din po dito sa Psalm 22. Pero hindi ko na po nilagay dito dahil mahaba yun, okay? Kapag may time po kayo, basahin niyo na lang. At yung resurrection naman po ng Messiah ay nakaprophesy naman sa Psalm 16. Pakibasa po, Ate Hazel. Therefore, my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will rest secure, because you will not abandon me to the realm of the dead, nor will you let your faithful one see decay. You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Nakita niyo mga kapatid, nakalagay sa scriptures na ang Christ or Kristo ay magdurusa at mamamatay. Pero siya din ay muling mabubuhay. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na hindi ito nakaprophesy. Ang mga Hudyo pong tinutukoy ko, okay? Yun nga lamang tulad ng nasabi ko kanina, ang common na paniniwala ng karamihang Hudyo patungkol sa Messiah ay conquering political ruler na magre-restore sa kanilang bansa, defeat their enemies, and lead them in the kingdom. Hindi ang suffering Messiah na nakasulat sa Psalm 22 at Isaiah 53 ang na-envision nilang darating na Messiah, kundi ang conquering Messiah na magro-rule sa kingdom ang ine-expect nila. Tulad po ng nasabi ko kanina, totoo na darating si Jesus Christ as the King of Kings, pero mangyayari pa po yun sa second coming ni Jesus Christ. Sa first coming, siya po ang suffering Messiah. And after i-present ni Paul ang mga evidences na ang Messiah ay kailangang mamatay at ito ay muling mabubuhay, bilang conclusion, sinabi niya ngayon sa kanila kung sino ang Christ or Messiah na ipinadala ng Diyos sa kanila na akma sa propesiya patungkol sa suffering Messiah. At ang sabi niya, this Jesus whom I proclaim to you is the Christ. May persona na ngayon ng Mesayang pangako ng Diyos sa kanila. Nireveal na ni God ang mystery patungkol sa Mesaya at iyon ay walang iba kundi si Jesus Christ na God in human flesh. Ang sinasabi niyang Christ or Mesaya ay walang iba kundi si Jesus na namatay at muling nabuhay, ang Savior ng mundo. Because Jesus means Jehovah saves. In other words, Jesus is the Savior of the world. Dahil si Jesus lang ang naka-fulfilled sa lahat ng propesiya sa Old Testament patungkol sa gagawin ng Messiah. 1 Corinthians 15 verses 3 to 4. Pakibasa po, Sister Charm. Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo ay namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ayon sa kasulatan, inilibing siya ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. So, ngayon dito sa New Testament, inireveal na po kung sino yung Messiah na pinrophesy sa Old Testament, okay? May pangalan na siya at ang pangalan niya ay Jesus. Yung Christ po, hindi niya pangalan na pag-usapan na natin, mga kapatid, di ba? Na yan po ay title niya. Ngayon, tignan naman po natin ang mga naniwala sa paliwanag ni Apostle Paul. And some of them were persuaded and joined Paul and Silas, as did the great many of the devout Greeks and not a few of the leading women. So, false convincing exposition of the Old Testament coupled with the work of the Holy Spirit, kaya may mga naniwala kay Apostle Paul at Silas sa ginawa nilang pagpe-present sa Messiah na si Jesus. Sa paggamit na word na persuaded, ni Luke dito, ibig sabihin, may resistance sa una. Pero dahil sa ginawang pagpe-present ni Paul sa gospel, kaya naman na-persuade or na-convince ang ibang audience sa synagogue na totoo ang ipinapaliwanag ni Paul patungkol kay Jesus Christ. Kaya naman, sumama kina Pablo at Silas ang ilan sa kanila.
yung ilang Hudyo. Gayon din ang maraming kababahihang kinikilala sa lungsod at ang napakaraming debotong Griego. Sa time po na ito, mga kapatid, yung mga audience sa mga synagogues around Roman Empire ay halo na, mix na. Hindi lang puro Jews, kundi may mga Gentiles din na nagpupunta doon. Kaya hindi lang Jews ang naniwala at nahikayat ni na Pablo at Silas na sumama sa kanila, kundi may mga Hentil din. Itong mga Gentiles na nandito sa synagogue, they were normally known as God-fearers. Ito yung mga Hentil na may respect at devotion sa God ni Abraham, Isaac, and Jacob, ang God ng Israel, ang ating Diyos na buhay. Hindi sila naging proselytes or na-convert totally sa Judaism. They didn't go all the way and submit themselves to the customs and the practices of Judaism, pero sinasamba nila si Yahweh, kaya nandito po sila sa synagogue at nag-o-observe din ng Sabat at nakikinig ng Scripture. Katulad po ng mga ito ay si Cornelius na isang God-fearing Gentile. So mix ang audience ni Apostle Paul po dito, kaya mix din ang naniwala sa kanya. Siyempre, hindi po basta mananahimik lang ang kalaban at hahayaan na maging madali ang lahat para sa mga servant ni God. Kaya naman sa verse 5, but the Jews were jealous, and taking some wicked men of the rabble, they formed a mob, set the city in an uproar, and attacked the house of Jason, seeking to bring them out to the crowd. Hindi talaga maiiwasan na makaranas ng persecution or conflict ang mga taong bold sa pangangaral ng salita ng Diyos. Success in God's ministry will always be accompanied by opposition at hindi exempted sina Apostle Paul at ang mga kasama niya dito. The more na nagagamit ka, mas maraming ang conflict mula sa oposisyon gawa ng kalaban. Kaya dito mababasa natin that the unbelieving Jews were jealous. Tulad po ng nangyari sa first missionary journey ni Apostle Paul, kung saan nainggit din ang mga ibang Hudyo sa kanila at sinulsulan din nila ang mga tao para kalabanin sina Paul. Ganon din po ang nangyari dito. Ang ginawa ng mga unbelieving Jews na nainggit sa kanila, tinipon nila ang mga palaboy sa lansangan at sila'y gumawa ng gulo sa lungsod. So gumawa ng gulo ang mga palaboy sa lansangan. Parang, alam niyo yung character assassination, minsan sa mga politiko may ganun po, di ba? Tapos magrarally sila kunyari. Pero hindi man talaga meron ako napanood yung kay Vico, yung mga nagrarally laban sa kanya, hindi man pala taga doon sa kanila. O di po ba? So parang ganito din ito. Wala namang kinalaman itong mga palaboy pero kinuha sila ganun. Para manggulo, mag-create ng noise doon sa city. So isa sa ayaw ng mga Romano ay gulo. Kaya nga napasunod ng mga Hudyo si Pilato dahil takot siya na magkaroon ng riot at iyon ang ginawa ng mga unbelieving Jews dito. Ginulo nila ang peace and order sa city. Nag-aklas sila laban kina Paul. At nung hindi nila matagpuan sina Paul sa lungsod, nilusob nila ang bahay ni Jason at pilit na hinanap sina Pablo at Silas upang iharap sa bayan. Si Jason ay isang Christian sa Thessalonica at yung bahay siguro ni Jason ang ginagawang parang pinaka-church ng mga Christian dito sa Thessalonica. Kaya inassume ng mga crowd na dito tumutuloy ang mga misyonaryo. Pero sorry na lang sila dahil wala doon sina Apostle Paul. And when they could not find them, they dragged Jason and some of the brothers before the city authorities, shouting, "These men who have turned the world upside down have come here also. And Jason has received them. And they are all acting against the decrees of Caesar, saying that there is another king, Jesus." So hinanap ng mga palaboy sina Pablo kina Jason. Pero hindi nila natagpuan ang mga ito. At dahil hindi nila natagpuan ang mga misyonaryo, kaya nagalit sila. At ang ginawa nila, they dragged Jason and some of the brothers before the city authorities. Sina Jason at ibang kapatiran ang dinakip at hinarap nila sa mga authorities para ireklamo.
Walang iniwang information ng Bible patungkol po kay Jason, kung sino ba siya. Pwede lang nating i-assume na siya ay isang Hudyo dahil ang pangalang Jason ay madalas pong ginagamit ng mga Hudyong tumira sa labas ng kanilang homeland. So eto ngayon ang reklamo nila kina Paul. Una, ang sabi po nila, these men who have turned the world upside down have come here also. Ibig sabihin, nabalitaan nila yung nangyari sa Philippi. Kaya indirectly parang sinasabi nila dito na nanggugulo sina Apostle Paul saan man makarating ang mga ito. At ganun din ang ginagawa nila sa Thessalonica. Ang tingin nila kina Apostle Paul ay troublemakers. Alam naman po natin na hindi ito totoo dahil ang gumawa ng gulo ay ang mga palaboy na tinawag na mga unbelieving Jews. On a positive note, itong accusation nilang ito patungkol kina Apostle Paul ay masasabi po nating compliment dahil pinapakita lang nito kung gaano ka-effective ang ginagawang pangangaral ni na Apostle Paul. To complain that the Christians turned the world upside down, ibig sabihin simula dumating sina Pablo, nagkaroon ng pagbabago. Malaki ang naging impact ng mga ito sa mga lugar na pinupuntahan po nila. Ang tanong ko po ngayon, mga kapatid, tayo po kaya, may magandang impact po ba tayo sa mga taong nakapaligid sa atin? O katulad lang tayo ng mga unbeliever sa ating pamumuhay, kaya hindi tayo nagiging salt and light sa kanila? Bakit po tinawag na salt and light ni Jesus sa mga followers niya? Light dahil nasa atin ang buhay ni Christ na nagbibigay liwanag sa dati nating madilim na pamumuhay. Ngayon may kakayahan na po tayong ilid ang ibang tao sa liwanag at iyon ay kay Christ. At salt, dahil lahat po ng unbelievers ay patay spiritually. At sa time ni Jesus, kung gusto mong ma-preserve ang meat, kung gusto mong mapahaba ang lifespan nito, at hindi ito agad mabulok, kailangan lagyan mo po ito ng asin. Ganun po ang dapat maging impact natin sa ibang tao. Dapat maging asin po tayo sa kanila. Dapat maging way po tayo para ma-preserve ang mga buhay nila. Huwag po nating ipagkait sa kanila ang katotohanan na ating tinanggap patungkol kay Kristo. Magandang pag-isipan po natin to, mga kapatid, para ma-evaluate po natin ang ating Christian life. Maganda po na kumbaga yung parang yung nagugulo yung buhay nila in a good way naman. Dahil nga po, nalilid natin sila sa Panginoon. And then, ang sabi po ng mga palaboy, and Jason has received them. Sa pagsasabi nilang winelcome ni Jason ang mga missionaries, ibig sabihin nun, he has harboring criminals. Kakuntsaba siya ng mga itinuturing nilang kriminal at ito ay kasalanan kahit po sa batas natin ngayon. So bukod sa paratang nila na nanggugulo sina Apostle Paul, ang isa pang akusasyon nila sa mga missionaries is that they are all acting against the decrees of Caesar, saying that there is another king, Jesus. One of the most serious crimes in the Roman Empire kapag sinabi mo na mayroong ibang king maliban kay Caesar. Ito din ang dahilan ng pagkakapako ni Jesus sa cross. Pakibasa po, Sister Nova. 1:19-12, nang marinig ito ni Pilato, mula niya sinikap na mapalayo si Jesus. Pero napasigaw ang mga Hudyo, kapag pinalaya mo ang taong yan, hindi ka kaibigan ng emperador, sapagkat ang sino mang nagsasabing hari siya ay kaaway ng emperador. Inakusahan po si Jesus na isang revolutionary na kumakalaban sa emperor. So even dito sa time ni na Apostle Paul, if you fail to worship Caesar and worship other king, execution ang kaparusahan nun. Kaya seryoso ang paratang na ito ng mga opposition sa kanila. At dahil sa paratang nila na ito, na-alarma ang taong bayan at rulers ng city noong marinig ito. And the people and the city authorities were disturbed when they heard these things. And when they had taken money as security from Jason, the rest they let them go. And the rest they let them go. Bakit nabahala ang mga authorities sa kanilang narinig na paratang kina Apostle Paul? Dahil natatakot sila na ang kanilang city ay makilala na kumakalaban kay Caesar at sa Rome. Kapag nakarating iyon sa emperor,
mayayari po sila. Ayaw ng emperor ng gulo. Hanggat maaari, ang gusto niya ay may peace and order sa lahat ng lugar na nasasakupan niya. At dahil ayaw ng Roman authorities ng gulo, katulad ng mga taga-Philippi, kaya they decided the simplest solution in verse 9. And when they had taken money as security from Jason and the rest, they let them go. In general, yung mga Roman official, wala naman po silang pakialam kung ano yung paniniwala ng mga Hudyo, okay? Walang pakialam ang mga Roman officers sa personal belief ng ibang tao dahil marami silang Diyos. Kung gusto mong idagdag sa isa sa mga Diyos mo si Jesus Christ, okay lang sa kanila. Walang kaso po yun sa kanila. Ang totoong concern ng mga Roman officers ay public order, tulad po ng nasabi ko kanina. Dahil ayaw nga ni Caesar ng gulo, kaya kapag ang public order na ang nasira, dala ng riot, sigurado kamay na bakal ang mararanasan nila. Dahil kapag ito ay nakarating sa emperor, ipapadala niya ang kanyang legions to restore order at walang may gusto nun. So hiningan nila ng pera sina Jason as a form of pledge or ban para i-assure sila na hindi na mauulit ang gulo na ito na sinasabi nilang ginawa ni na Apostle Paul. At kapag nag-cause ulit ng trouble si na Apostle Paul, mafo-forfeit ang ibinigay na pera ni na Jason. Do alam naman po natin na hindi naman sina Apostle Paul at hindi rin sina Jason ang nagpasimula ng gulo, pero para sa ikatatahimik ng lahat, sumunod na lang sila sa gustong mangyari ng mga authorities na mag-deposit ng ban. After nilang ibigay ang pera, pinalaya na sina Jason at ang mga kasama nito. Dahil dito, Paul and his companions had no choice but to leave. Makikita sa sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Thessalonica ang paghihirap ng kanyang loob dahil nga napilitan silang umalis kaagad sa lugar na ito. Pakibasa po, Sister Myla. Mga kapatid, nananabik na kaming makita kayong muli. Kahit sandali pa lang kaming nawalay sa inyo. Nawalay nga kami sa katawan pero hindi sa isipan. Gusto namin bumalik dyan sa inyo. Lalong-lalo na ako, si Pablo. Maraming beses naming binalak na dalawin kayo, pero hinahadlangan kami ni Satanas. Ayon po sa mga commentators, ginawa niya itong sulat na ito para sa kanila after only few months na umalis siya doon. Para sa safety ni na Jason at ng iba pang Christians sa Thessalonica at para hindi rin ma-forfeit ang perang ibinigay na ba ni na Jason as a security deposit, kaya napilitan sina Paul na lisanin ang lugar na ito. So dito sa next verse, sa Berea naman, ang next destination ng mga missionary. The brothers immediately sent Paul and Silas away by night to Berea. And when they arrived, they went into the Jewish synagogue. So nasa 50 miles ang layo po ng Thessalonica sa Berea. Hindi ito kasing prominente ng Thessalonica. Actually, ang description po dito ng Roman writer na si Cicero ay of the beaten track. It means, ang lugar na ito ay hindi po kilala. Ganoon pa man, dito dinala ng Holy Spirit sina Apostle Paul noong i-persecute sila sa Thessalonica. At kung inaakala ng kalaban na titigil na sina Apostle Paul sa pangangaral na magandang balita nang dahil lamang sa persecution na naranasan nila, well, nagkakamali po siya. Dahil binibigyan sila ng lakas ng Diyos para magpatuloy sa pangangaral na magandang balita sa kabila ng mga persecution na naranasan nila. Ito po yung sinabi niya sa 1 Thessalonians 2 verses 1, 2, and 8. Pakibasa po, Ate Hazel. Mga kapatid, kayo rin ang nakakaalam na hindi na sayang ang pagpunta namin dyan sa inyo. Alam nyo ang mga paghihirap at pag-aalipusta na dinanas namin sa Filipos bago pa man kami dumating dyan sa inyo. Pero sa kabila nito, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipangaral ang magandang balita sa inyo, kahit na maraming hadlang. At dahil mahal namin kayo, hindi lang ang magandang balita ang malugod naming ibinibigay sa inyo, kundi pati na rin ang buhay namin dahil napamahal na kayo sa amin. So bukod doon, mahirap pong kalaban ng tao hindi takot mamatay
At isa na doon si Apostle Paul dahil alam niya may eternal life na naghihintay sa kanya. Kaya naman kahit katatapos lang ng persecution na naranasan nila sa Philippi at Thessalonica, when they arrived in Berea, Paul and his companions went into the Jewish synagogue. Dito makikita natin yung courage na mayroon si Apostle Paul. At hindi ka magkakaroon nito, kapatid, kung hindi ka well-rooted sa Panginoon. Bakit? Because courage is built on trusting God. Tulad ni Haring David, kahit kabi-kabila ang kanyang mga kaaway, hindi siya natakot dahil nagtitiwala siya sa Diyos. Ang sabi niya sa Psalm 29:1-3, pakibasa po, Sister Nova. Salmo 27:1-3. Ang Panginoon ang aking ilaw at tagapagligtas. Sino ang aking katatakutan? Siya ang tagapagtanggol sa akin kaya wala akong dapat katakutan. Kapag sinalakay ako ng masamang tao o ng aking mga kaaway upang patayin, sila ang nabubuwal at natatalo. Kahit mapigilan ako ng maraming kawal, hindi ako matatakot dahil salakayin nila ako. Magtitiwala ako sa Diyos. Amen. Apostle Paul echoed that thought in Ephesians 6:10 when he wrote, "Be strong in the Lord and His mighty power." Confidence in God's sovereign power and care, as well as relying on His strength, is the key to a believer's courage. Regardless of life's challenges, Christian can be confident that the Lord preserves the faithful. So going back to the topic, Paul and his companions went into the Jewish synagogue. Hindi i-details ni Luke ang ginawang pangangaral dito ni Paul. Pero for sure, siya ay nangaral base na din sa sinabi niya sa verse 11. Now these Jews were more noble than those in Thessalonica. They received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so. Makikita natin dito na nangaral nga sina Apostle Paul sa synagogue dito sa Berea. And probably Paul used the same approach na ginamit niya sa Thessalonica kung saan present niya ang Christ na sinasabi ng Scripture at ipinahayag niya na si Jesus ang Christ. Makikita din natin dito yung contrasting reception na ibinigay ng mga Hudyo sa Thessalonica kina Apostle Paul dito, kumpara dito sa mga Hudyo dito, okay, sa Berea. Dahil ang sabi ni Luke, these Jews were more noble than those in Thessalonica. Bakit nasabi ni Luke na more noble or fair-minded ang mga Hudyo dito sa Berea kumpara sa mga Hudyo sa Thessalonica? Dalawa po ang dahilan kung bakit nasabi ni Luke yun. Una, they received the word with all eagerness. Tinanggap nila yung ipinapangaral ni Paul na may willingness or readiness, unlike sa mga Jews sa Thessalonica, dahil yung ibang Hudyo doon ay nagselo sa kanila, kaya pinersecute pa sila. Though mayroon din namang mga Hudyong naniwala sa kanila, pero kailangan pa silang i-persuade, kumbinsihin sa pamamagitan ng pakikipagbalitaktakan para lang mapaniwala sila. Pangalawa, yung pangalawa pong dahilan kung bakit noble-minded ang mga Berean Jews, though tinanggap nila ang ipinangaral ni Apostle Paul, hindi ibig sabihin nun na gullible sila. Dahil ang sabi ni Luke, they received the word with all eagerness and yet examining the scriptures daily to see if these things were so. Examining is from the Greek word anakrino na minsan ginagamit po na for judicial investigation. Ibig sabihin, tinanggap nila ang message ni Apostle Paul, but at the same time, nag-imbestiga din sila kung ito ba ay ayon sa sinasabi ng scripture. Kaya they search the scriptures daily. They investigate daily. Evidently, hindi nila pinag-isipan ng masama si Apostle Paul kahit madaming napapabalita patungkol sa ginagawa nila sa iba't ibang lugar. Bukas palad pa rin nilang tinanggap ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ni Apostle Paul, pero dino-double check nila ito kung tama ba ang pinagsasabi ng messenger ni God. Kaya sila ay may tuturing na noble-minded.
Tulad ng lagi ko pong sinasabi sa inyo, mga kapatid, huwag lang tayong makontento na nakikinig. Magbasa din po tayo para ma-check natin kung ang sinasabi po ng mga preachers or kami ay nakaayon sa sinasabi ng Bible. Dahil kahit sino pang sikat na preacher ang nagsabi niyan, kung ang sinabi po niya ay hindi naman po makikita sa salita ng Panginoon, hindi po yan mula sa Diyos. Kaya magandang pamarisan po natin ng mga taga-Berean dahil kung katulad natin sila, hindi po tayo basta matatangay ng maling katuruan. Si Apostle Paul na po itong nangaral sa kanila, okay? Ang author lang naman ng more than or at least 30 New Testament books. Masasabi po nating si Apostle Paul ang pinaka-educated na apostle ni Christ dahil isa siyang Pharisee at nag-aral lang naman siya under the most famous teacher of Israel na si Gamaliel. Yet, hindi nila ito tinake agad na truth hanggat hindi nila napapatunayan na nasa scripture nga ang sinasabi niya. Tandaan po natin ito mga kapatid, kahit sino pa ang nagsabi, kahit ang pinakasikat na preacher pa yan, or ang favorite yung preacher-teacher, kahit si Pope pa yan, kahit ang president pa yan, or ang king, kung taliwas ang sinasabi nito sa Bible, wag po natin itong sundin. Wag po natin itong paniwalaan. Dahil ang pinaka-highest authority natin ay ang Bible. Dahil ang Bible, ang salita ng Diyos. Yan. Pakibasa po, Sister Charm. 2 Timothy 3:16-17. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. So the noble-minded Bereans carefully checked the scripture for evidence and they concluded na ang gospel na ipinapangaral ni Paul ay totoo at ito ay fulfillment ng Old Testament promise ni God. Sa Luke 24, yung nabasa po natin kanina na ginamit ni Jesus mismo ang Old Testament scripture para kumbinsihin ang dalawang alagad niya na naglalakad papuntang Emmaus patungkol sa nangyari sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So nung time na yun, dahil wala pa pong New Testament, kaya ang Old Testament scripture ang kanila pong ginagamit, okay? Para patunayan na totoo ang kanilang sinasabi, na totoo yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus Christ, ito ay nakaprophesy sa Old Testament. Ngayon nasa atin na po ang Old and New Testament na magpapatunay na si Jesus ang Christ, ang Messiah, ang Savior ng mundo. Kaya wala na pong excuse ang mga tao para hindi paniwalaan ito. Kung hindi mo pinapaniwalaan ng Bible, then hindi ka naniniwala kay God. Ganun lang po yun. At wag po tayong mag-expect na i-welcome tayo ng Panginoon sa kanyang kaharian with an open arms kung hindi po tayo naniwala sa kanyang patotoo patungkol sa kanyang anak na si Jesus, na sinasabi ng Bible. So going back to the Berean Jews, dahil sa kanilang pagsaliksik sa scripture, napatunayan nila na ang sinasabi ni Apostle Paul ay totoo. Kaya naman, many of them therefore believed, with not a few Greek women of high standing as well as men. So katulad po sa synagogue sa Thessalonica na hindi lang Hudyo ang audience ni Paul sa loob ng synagogue, dito sa Berea. Gayon din ang mga Griego, pawang mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan ay sumampalataya din kay Jesus noong marinig nila ang message ni Paul. Nung mangaral si Paul, bukas ang kanilang puso to receive the word and at the same time, they also have clear minds, clear heads. Hindi sila gullible na basta maniniwala lang. Marami pong tao na may clear heads but closed hearts and never receive the word of God with readiness. Kailangan po natin ang dalawa na to, yung parehas, both of these things, para maunawaan po natin ang katotohanan. At kung mapapansin po nyo dito, sa Thessalonica, may mga kilalang, dito po sa Berea, sa Thessalonica, may mga kilalang babae na sumampalataya din kay Jesus Christ. Though walang sinabi ang Bible patungkol po sa kanila, pero makikita po natin na hindi excluded ang mga kababahihan sa redemptive plan ni God. And in verse 13, but when the Jews from Thessalonica learned that the word of God was proclaimed by Paul at Berea also, they came there too, agitating and stirring up the crowds.
So when the missionaries were expelled from Thessalonica and moved on to Berea, unfortunately, yung mga Hudyo na ginagamit ng kalaban learned that the word of God was proclaimed by Paul at Berea also. Ganun din daw doon. They came there too, agitating and stirring up the crowds. Itong opposition, hindi sila kontento na basta lang napatalsik sa lugar nila sina Apostle Paul, kundi ang goal nila ay mapahinto ang mga ito sa pangangaral na magandang balita. Kaya naman noong makarating sa kanila ang ginagawa ni Paul sa Berea, sinundan nila ito sa Berea to disrupt his evangelistic work dito sa Berea. So ginawa nila yung ginawa nila sa Thessalonica. But this time, ang sinulsulan nila ay ang taong bayan upang gumawa ng gulo. Ganoon katindi ang kagustuhan nila na mahadlangan ang pagkalat ng magandang balita. Kaya ang sabi nga ni Apostle Paul patungkol sa kanila, sa kanyang sulat sa mga mananampalataya sa Thessalonica, pakibasa po, Sister Myla. Mga kapatid, ang nangyari sa inyo ay tulad ng nangyari sa mga iglesia ng Diyos sa Judea. Sa mga nanalig kay Kristo, Jesus, inusig kayo ng inyong mga kababayan tulad din ng mga taga-Judea na inuusig ng kapwa nila Hudyo. Ang mga Hudyong ito ay pumatay sa Panginoong Jesus at sa mga propeta. Sila rin ang umusig sa amin. Nagagalit sa kanila ang Diyos at kaaway sila sa lahat ng mga tao. Ang aming pangaral sa mga hentil upang ang mga ito'y maligtas ay kanilang hinahadlangan, umabot na sa sukdulan ng kanilang kasamaan. Kaya't ngayon ay bumagsak na ang puot ng Diyos sa kanila. Though hindi binanggit ni Luke kung anong klaseng gulo ang ginawa ng mga taong ito, pero iyon ang naging dahilan upang mapilitan na paalisin ng mga mananampalataya doon si Apostle Paul para sa kanyang safety. Kaya ang sabi sa verse 14, then the brothers immediately sent Paul off on his way to the sea, but Silas and Timothy remained there. Though napilitang umalis si Apostle Paul dito, iniwan naman niya sina Silas at Timothy sa Berea para ipagpatuloy ang nasimulan nilang gawain ng Panginoon doon na hindi nangyari sa Thessalonica. At sa pag-iwan niya kina Silas at Timothy dito, makikita natin na hindi lang ang magkaroon ng converts ang goal ni Apostle Paul, kundi ang hangad niya ay magtayo ng iglesia at lumago ang mga ito sa kanilang pananampalataya at ganoon din sa kanilang love and knowledge of their Savior Jesus. At makikita din natin na may tiwala siya sa mga kamanggagawa niya kay Kristo na kaya nilang gampanan ang trabahong iniwan niya para palakasin ang mga mananampalataya doon. At itong pangyayari dito sa Berea ang magdadala kay Apostle Paul sa Athens. So kaya sa ating last verse, those who conducted Paul brought him as far as Athens. And after receiving a command for Silas and Timothy to come to him as soon as possible, they departed. Apparently, the Berean Christians decided that there was no safe place anywhere in Macedonia for Apostle Paul. Kaya nagdesisyon sila na ipadala ito sa Athens. So ang Berea ay nasa 250 miles south sa Athens. Medyo malayo-layo po ito. Kung naglakad lang sila, aabutin po sila ng ilang linggo bago makarating dito. Hindi kasi malinaw kung paano sila nakarating sa Athens, pero marahil sila po ay sumakay ng barko since pinapunta nga sa tabing dagat si Apostle Paul, di po ba, ng mga mananampalataya sa Berea, nung utusan siya na pumunta sa tabing dagat. At yung mga nagatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Athens. And after receiving a command for Silas and Timothy to come to him as soon as possible, they departed. So, hindi sinabi ni Luke ang dahilan kung bakit gusto ni Paul na sa lalong madaling panahon sumunod sina Silas and Timothy sa kanya. Pero marahil for encouragement. Iba po kasi kapag kami companion ka. Lalo na wala po siyang kilala dito sa Athens. Kung mapapansin po nyo, sa lahat ng missionary journey ni Apostle Paul, lagi siyang may companion. Marahil sinusunod nila yung way ni Jesus kapag isinusugo niya ang kanyang mga alagad. They are in pairs.
Sabi po dito sa Marcos 6:7, tinawag niya ang 12 at isinugo sila ng dala-dalawa. Sila ay binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. So sa lahat ng mission niya, dito lang po napag-isa si Apostle Paul. Napakahirap mag-minister mag-isa, lalo na sa isang pagan city na wala pang Christian. Iba kasi kapag dalawa kayo sa gawain. May magpapalakas sa'yo kapag nanghihina ka. Dahil aminin man po natin o hindi po tayo laging malakas. Dahil darating at darating ang pagsubok or trials at kailangan natin ng tulong ng bawat isa. Kaya kailangan po natin ng companion. At mas effective at mabilis ang trabaho kapag nagtutulungan ang mga mananampalataya. Kaya in pairs sinusugo ni Jesus noon ang mga alagad niya. Kaya ang sabi din sa Ecclesiastes, pakibasa po, Sister Charm. Mangangaral 4:9-12. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa, mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung ang nag-iisa'y maaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa, ang lubid na may 3 pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. So, companion na mag-i-encourage po siguro marahil ang dahilan ni Apostle Paul kung bakit gusto niyang sumunod agad sina Silas sa kanya. So, ang takeaway po natin dito is yung pagiging courageous ng mga servant ni Christ, especially ni Apostle Paul. Kung gusto po natin na maging effective minister ni Christ, kailangan maging courageous din po tayo. At mangyayari lang po yun kung well-rooted and built on po tayo kay Jesus Christ. Isa pa, we must proclaim the right message. Dahil kung may courage ka nga po, pero mali naman ang message na dala-dala natin, ipapahamak lang po natin ang mga tao dahil nililid po natin sila noon sa mali. At kung ang ipinapahayag po natin ay ayon sa nakasulat sa Bible, hindi po tayo matatakot na imbestigahan ng mga tao ang sinasabi natin. Confident tayo dahil salita ng Panginoon ang ipinapangaral natin. At makikita din po natin dito na hindi madali ang maging faithful servant ni Christ. Kaya hindi natin magagawa ito on our own. Kailangan lagi po tayong nakadepende sa Diyos for strength. Hindi po bed of roses ang pagsunod kay Christ, mga kapatid. Kaya ang sabi nga ni Jesus sa Matthew 16:24, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. And lastly, kailangan po natin ng tulong ng bawat isa. Wala pong Lone Ranger Christian. Kailangan natin ng fellowship ng mga mananampalataya para sa ating paglago spiritually and encouragement in times na tayo po ay pinanghihinaan at may pinagdadaanan. So dito po nagtatapos ang part 1 ng chapter 17. Maraming salamat po sa pagsama at pakikinig, mga kapatid. To God be all the glory. And God bless everyone.